Nako, malaking gulo to. Uhulihin na daw si Senator Dante Marcoleta at naka-alerto na daw ang mga PNP na huhuli. Ibig sabihin, pinaghahanda na sila na anuman oras o baka sa Lunes. Kasi di ba sabi, ang usapan talaga, inaabangan nila Biyernes na huhulihin si Senator Dante Marcoleta. Eh ngayon, na iba yata ihip ng hangin. Sabi kasi nila, wala daw kwenta ginawa ng rally ng INC. Talaga lang ha, may hindi kayo alam na may kakaibang nangyari. Hindi ko sasabihin, no, haya ako kayo mag-isip at maparanoid. Di ba? Iyan ang hirap sa kanila. Pang ibabaw lang ang nakikita nyo. Yeah? Yung ilalim hindi nyo nakikita. Kaya sa laban na to, talo kayo. O kayo, eto, no? Hindi maihain yung warrant ni Senator Dante Marcoleta dahil nagdadalawang isip daw. Hindi natin sigurado. Baka sabihin mo, chismis na lang to. Na yung maghahain, so kagaya ni Boying siguro, na ihain yung warrant, no? Kasi nga 'di ba, nakaraan na talakay natin, hindi rin galing sa atin, sabi rin ng iba na meron daw magkapatid na kung saan sisibakin na pero hindi masibak-sibak dahil sa kakulangan, 'di ba? Nag-walk out niya daw ata yung pangulo, pinaalis yata si John Vic dun sa isang pagpupulong. Sabi ng isang matandang tulpo yata lang sabi noon, hindi. Basta, di ba alam niyo yun, pinaalis si John Vic doon sa isang parang pagpupulong. Ngayon, nadidismaya daw ang Pangulo dahil sa mga kakulangan. Unang-una kasi, yung kay Bato de la Rosa nakataka si John Vic, di ba? At hinihinala nila, baka daw traitor si John Vic at napaka-honest, di ba? Kasi si John Vic nagsasabi ng katotohanan. Yung dun sa sabi niya kay Sara, na usap-usapan ng mga BBM supporters, na sinasabi yung bagman daw ni Sara, ay kinausap ni Sara Duterte sa kulungan. Ngayon, pinabulaanan ito ni John Vic. Sabi ni John Vic, ay hindi si Sara kumausap dyan. Ang kinausap ni Sara, si Tebes. Di ba? Parang ganoon eh. Sabihin, lahat kontra si John Vic, pumapabor sa mga DDS, no? Eh ngayon, yung papunta ni John Vic sa Senate nakaraan, doon nagsimula daw yung pagkadismaya ng itaas dahil sa kanya. Ngayon, may ugong-ugong, ha? Hindi naman siguro totoo to, pero sabi niya, may apoy, may usok, na may ugong-ugong na kung saan, itong Remulla, naguguluhan. Kumbaga, balimbingan na, laglagan na, ika nga. Isang pagkakamali lang, hindi lang siguro masibak si John Vic, kasi aalma yung kapatid na si Boying, no? Mga gano'n, no? Hindi natin alam. Pero nararamdaman natin, sa kinikilos nila, parang gano'n na nga nangyayari. May traiduran na nangyayari, laglagan, no? Hindi natin alam kung nanlilin lang sila, kasi una-una ito, sabi nila, yung 18 Marines hindi daw totoo. Tama? Sino sasabi hindi totoo 18 Marines? Sino? Pinklawan. Pangalawa, sino? Una-una, yung mga loyalista. Sabi nila hindi totoo yun. Pero, eto ngayon si Boying, kinasuhan si Tamba ng plunder. Sabi natin kuno, ha? Kuno. Pero may kaso pa rin, kahihiyan pa rin yun kasi nasambulat sa Pilipinas, di ba? Hindi naman siguro scripted to, no? Para palabasin. Sige, kasuhan mo ako, kunwari. Di ba? Madudungi sa dito, pangalan ni Martin. Di ba? Ngayon, natandaan niyo yung nakaraan na lumabas si Tamba? Di ba lumabas siya, nagsalita siya? Anong sabi niya? Nasa executive. Bakit siya lumabas? Di ba kasi yung time na yon si Saldico daw ay nahuli na. Di ba? Sabi ng balita, nahuli na si Saldico. Di ba sabi pa nga, fake news daw ang Pangulo. Kasi sabi na nahuli na. Sabi naman ni Auntie Claire, alam mo naman, queen of wala daw, hindi daw yung salitang huli, hindi naman daw aresto. Magkaiba daw yung huli sa aresto. Kaya daw ang Pangulo, tama daw. Ngayon, yung pumutok yung balita na yon, nire-remind ko lang kayo na sa nangyari kasi ang tao kasi nakakalimot pag sobrang dami ng problema sa balita Ngayon, etong si Tamba, nagsalita kasi akala niya siguro nahuli na si Saldi. Kaya pinaunahan niya ng press con. Hindi timing yun, Hindi coincidence yun. Baka kinabahan si Tamba na si Saldi nahuli na, baka kumanta. Ibig sabihin, meron something talaga na tinatago. Kung nagsalita si Tamba, di ba? Sa unang pagkakataon, nagsalita si Tamba nakaraan 2 buwan, di ba? Narinig niya, ang tinutumbok, yung executive. Tama? Tapos ngayon, nag-iba na tono, nag-iba na ihip ng hangin. Wala daw kasalanan si Tamba. Okay, granted, sige, sakyan natin. No? Ngayon, ito naman si Boying, hindi naniniwala ang Pinklawan. Huwag yung Pinklawan kasi pampagulo ng Pinklawan Mga loyalista nila. Mga Pinklawan, alam nila katotohanan. Alam nila kung sino big fish, no? Alam nila yan. Nagsasakay-sakayan lang yan. Dito tayo sa mga loyalista. Sabi ng mga loyalista, hindi totoo, anya ang 18 Marines.
Pati mga senador, si Pinky, hindi naniniwala. Lalo si Erich, hindi naniniwala. Sino pa? Sila Juan Bull, hindi naniniwala. Di ba? Wala, hindi sila naniniwala. Pero yung ibang senador dyan na lumipat, naniniwala yan. Maliban na lang kung tumanggap din sila. Di ba? Okay, ganito. Hinihinaan ng karamihan na yung 18 Marines, maaring half-half. Ano yung half-half? Kalahati totoo sinasabi, kalahati hindi. Pwede. Yeah, pwede nga. Pero, sa madaling salita, kumuha si Boying ng pangkakaso kay Tamba sa pamamagitan ng mga 18 Marines kapatid sa pahayag ni Gutesa. Alam nyo yan, di ba? Alam nyo yan, balita rin yan. Ngayon, ito naman si Tamba, kakasuhan niya. So, sa madaling salita, totoo yung sinasabi ng 18 Marine. Tama? Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin basta-basta na si Tamba ay paagat lang, baka yan drama lang nila. O kaya magpa-press con ka lang, o baka inutusan ng taas, kunwari may kaso si Tamba. O sige, let's say, gano'n ang sinasabi nila. Papayag ba si Tamba? Mapahiya ang pangalan niya? Nagagamitin siya sa pangalan gano'n? Siya i-example na kakasuhan ng plunder? Seryoso yun. Maliban nila kung i-delay yung plunder. Di ba? Kaya tulad na nangyari ngayon. Pero, syempre, kung talaga tutuuhanan ng plunder na yan, dahil kay Marcoleta, ang bilis eh. Kay Jinggoy, ang bilis eh. Kay Joel, ang bumagal bigla. Tapos kay Tamba, nawala. Pero kakasuhan daw. Ombudsman Boying Rimulya, malapit ng impeach. Mamaya natin pag-uusapan niya. Ngayon, ganito. Ito daw si Tamba, sabi ng vlogger, ito to, papakita ko sa inyo, sabi ng vlogger, Kapanood ko sabi ng vlogger. Hindi ako may sabi nito, Ito ay isang DDS vlogger to, no? And naging kaibigan natin dati to, no? Pero, ako sabi ko nga sa inyo, Pinklawan, DDS is kaibigan natin. Pag tinira mo katwiran ko, titirahin din kita, di ba? Pero papaingan ko yung katwiran mo. Katulad nito, BBM supporter to, pero pinakikinggan ko yung panig niya. Kasi minsan sa panig niya, walang bias. 'Di ba? Minsan naman talaga sa atin sa buhay, may bias tayo. Ako aminin ko, halimbawa, nanay ko sangkot na. Papayag ba naman nanay ko idiin ko? Hindi, kagawa ko ng paraan para pasinungalingan yung mga ginawa niya. Kasi nanay ko yun eh. Natatay ko yun eh, kamag-anak ko yun eh, kapartido ko yun eh, karelihiyon ko yun eh. Siyempre ganoon talaga ang buhay sa mundo, hindi sa Pilipinas, sa mundo. Kaya kung hangga't maaari, mailigtas mo yung kamag-anak mo. Yeah? Okay, dito, pahinga natin isang vlogger ng BBM. Tingnan mo galit sila, parang galit sila kay Boying eh. Hindi ito chismis totoo po ito. Dahil po, mga kababayan na kinasuhan ng ombudsman, si Marcoleta, meron pong gumugulong ngayon na impeachment complaint laban kay Boying Rimulya. Tinarget nila ngayon, mga kababayan, Ombudsman Boying, sana makarating sa iyo ito. 'Di ba? Alam naman natin kakampi si Boy. Pag sinabing Boying Rimulya, pag sinabing Rimulya brother, kakampi ng administrasyon 'yan. Pero bakit nagkakaroon ng puna ang John Vic at ang Rimulya ngayon sa mga BBM? Yung mga vlogger ngayon ng BBM, nalitong-lito na. Sino ba talaga kakampihan nila? Siyempre, si BBM ba? Lenny ba sila? Or Rimulya ba sila? Nagkakagulo-gulo na sila doon, no? Hindi nila maintindihan, no? Bukod pa yung kaso na kay Senator Marcoleta, hindi maihain-hain, no? Hindi alam kung bakit, Ako may alam ako, ba't di na maihain, eh? Hindi maihain o hindi maaresto, eh. May alam ako, eh. Ayoko munang sabihin, eh. Diba? Pero, effective yung rally. Kaya yung mga vlogger nagsasabi dyan, na hindi effective niya, wala bali-wala rally, kala nyo lang yun. Di ba? Masyado pa kayong mahina. Mahinang nilang pa kayo. Masyado pa kayong kulang sa impormasyon, sa kaalaman. Damihan nyo pa ang research nyo. Kaso, sa bagay, hindi mo mariresearch yung mga ganitong pagkakataon hanggat wala kang kadikit na malaking tao sa taas. Kailangan may kadikit kang tao sa taas na malaki. Ako wala naman ako kadikit eh. Sikreto! Meron pong pinaplano na impeachment complaint sa Kongresong binubuo ngayon. Sana malaman mo ito at makapaghanda ka. Pinagplanuhan ka ng ilan sa mga congressman na ipa-impeach ka. Bakit? Dahil una, binangga mo si Romualdez, pangalawa. Hindi ko alam kung concern siya, no? Etong vlogger na to, naging kaibigan natin dati to. Ewan ko nakalimutan niya siguro. Concern siya ngayon, para hindi mo alam kung concern siya o hindi kay Boying. Kasi una-una, si Tamba binangga niya. Di ba? Bakit? Biruin mo, hindi naniniwala ang loyalista sa 18 Marines. Tapos doon ka kukuha ng pahayag para ikaso kay Tamba. So, ibig sabihin, pang-yurak yun sa pangalan ni Tamba. Pang-yurak yun. At tinarget mo
ang dami-dami mong tatargetin si Martin pa. Di ba? Pag tinarget mo si Martin, at yari ka kay Insan. Di ba? Ngayon, walang magawa siguro yung Insan, kasi may hahawak na alas yung mga Rimulya. No? Ako, tingin ko, tsamba-tsamba lang. Chismis lang. Pero may alam talaga ako. Pero, daanin natin sa chismis lang. Di ba? Binangga mo ang mga congressman na sangkot sa flood control. Oh, alam niya. Ibig sabihin, alam niya may flood control issue. Buti pa tong vlogger ng BBM na to eh. Tinatalaka yung alam niya may flood control issue na makasangkot sa congressman eh. Samantalang yung mga Pinklawan at ibang BBM vlogger, ha, wala silang tinatalakay. No? Wala silang tinatalakay na anumang flood control issue na sangkutan na dati ng pinangalanan ni Pinky ng 67 contractor. 'Di ba? Nasa na 'yon? Oh, buti pa yung ibang vlogger ng BBM nakaka-realize. Sa bagay, yung ibang vlogger ng BBM, di naman talaga BBM, magleleni sila sa 2028. Iiwan nila si BBM. Tsak yan. Iiwan nyo rin yun si BBM, maniwala kayo. Ganyan katatraidor yan mga yan. Di ba? Kung loyal kayo, hindi nyo iiwan si BBM. Di ba? Okay, ito pa. Pangatlo, kinasuhan mo si Marcoleta. Itong mga congressman na to, na ayaw managot sa kanilang ginawa na korupsyon at pandarambong sa ating bansa, pinagplanuhan kanila ng impeachment complaint. Pinagplanuhan ka, yari ka ngayon. Alam naman natin, ito hindi lahat ng congressman hindi lahat ng congressman. Alam naman natin na lahat ay may sangkot sa flood control issue. At hindi lahat. At alam nyo yung mga pinangalanan. At bukod sa pinangalanan, meron pa 67 kontraktor. Napakadami nun. Sa 300 plus na congressman sa Pilipinas, kumuha ka ng 67 at yung mga pinangalanan pa, bukod pa yung pinangalanan, more than 80, napakarami nun. Almost kalahati. Kulang-kulang kalahati ng congressman sangkot sa flood control issue. Di ba? Ibig sabihin, kung yun lahat ay iisa-isahin mo, at si Tamba pa binangga mo, si Tamba pa. Si Tamba pa binangga mo, Boying. Alam nyo naman, di ba? Siyempre, talaga naman kasama si Tamba rito kasi bakit? Kasi una, siya Speaker of the House. Hindi natin sinasabing magnanakaw si Tamba, Walang ganyan dito sa programa na to. Dito, iimbestigahan natin si Tamba. Yun ang pinuproso natin, di ba? Imbestigahan nyo si Tamba. Ngayon, ganito. Ngayon, sinasangkot mo si Tamba ngayon, Boying, na sinasabi mo, kumuha ka ng pahayag sa 18 Marines laban kay Tamba. Sa tingin mo si Tamba hindi uutusan yung mga congressman? Alam mo naman yung mga yon, nandahil kay Tamba, may AIX, nandahil, nakakirta yung boses niya, no? Pag narinig mo boses niya, no? Parang lagi siya nagsasabi ng ano, nandahil kay Martin, may AIX, nandahil kay Martin, may tupad, nandahil kay Martin, alam mo yun, yung mga pinamimigay, may ayuda, etc. Ang dami. Di ba? Hindi na nahiya. Akala niya pera ng tao, pera nila, pera ni Tamba, pera ng taong bayan. O sige, kalimutan muna. O yun na nga. Yeah? Hindi, alam mo naman sunod-sunuran yung ibang congressman kay Martin. At among-amo nagpapakatuta. At takot. Di ba kay Martin? Sa tingin mo, hindi utusan ni Martin yan? At yung ibang congressman, katulad nila Marcoleta, Congressman Marcoleta, si Henry, si Libiste, sino pa ba yung mga congressman dyan, nakakampi ng Marcoleta. Sa tingin mo, hindi ka pagtutulong-tulungan dyan? Yung mga nangurakot na congressman, takot yun na isunod sila. Kasi si Martin niya kinasuhan sa plunder What if pa kaya yung ibang congressman? Isipin mo Martin na kinasuhan Palagay natin totoo yung kaso. Ibig sabihin, ganun kalakas loob ni Boying na kinasuhan. Amo niya pinsan ni Tamba. Tapos si Tamba kakasuhan. Pero in fairness, kung talagang totoo man yung siya sabi na may kaso, talagang sangkot si Tamba sa maleta, good job si Boying. Tama? Good job si Boying. Pero, kung magagalit sa'yo pinsan ni Tamba na si Bongit, ay hindi maganda yon. Kasi kung talaga napatunayan, totoo talaga na nanguha ng pera si Tamba sa pamamagitan ng 18 Marines at may ebidensya kayo, may papakita, dapat talaga kasuhan ng plunder. Hindi si Senator Dante Marcoleta. Di ba? Kasi nangyayari, ginagawa nyo, para kunwari, match, kasuhan nyo rin si Martin, kasuhan nyo rin si Marcoleta. Hindi ganun. Pero sige, wag natin. Ibang tsorya yan May kakayahan ba si Martin na utusan niya yung mga congressman na impeach ka Remulla, Boying? Yes! Kaya baka yan isang dahilan kung bakit hindi nyo maawaran si Marcoleta. At pinakaunang dahilan, natakot kayo sa ginawa ng rally ng INC. Sa mga nagsasabi dyan, walang kwenta rally ng INC. Wag kayo. Hindi kayo nakakahalata.
Ha? Konti lang yung pumunta. Hindi pinuno. Konti lang. Ako may kakilala akong lokal sa lokal, ha? May kakilala akong lokal. Hindi pinasama. Pero malapit lang, ba't di pinasama? Magduda kayo. Di ba? Kaya wag niyo mamalitin. Porket hindi maraming di sumama yung ibang iglesia. Ayaw na kasi sa pamunuan ng iglesia. Guni-guni lang nyo yun. Guni-guni lang nyo yun. Guni-guni lang nyo yun. Matagal nyo na sinasabi yan. 2016 pa. Oo. 2009 pa. Ayaw na ng mga member ng iglesia sa pamunuan ng iglesia. Kakasabi nyo, dumadami iglesia. Totoo lang. Tagal nyo na sinasabi yan. No? Hanggang ngayon, hindi naman nagkakatotoo. Wala naman nangyayari. Alam mo, pag ang mga iglesia ni Cristo nangapit sa aral, ha, hindi sa kanilang leader, nangapit sa aral na tinuturo ng kanilang leader. Hindi nyo kayang hugutin yan, hindi nyo kayang tibagin yan. Mga eng-eng. Okay, ito na. Yung kay Martin, may possible ba na utusan niya mga congressman na ma-impeach si Boying? Yes, possible. Possible. Di ba? Siya sabi nito eh. Ipapa-impeach kanila. Oras na maglabas. Di ba? Ipapa-impeach kanila, Boying. Hindi mo alam kung concern siya kay Boying eh. Pero BBM supporters to. Ibig sabihin, kay Tamba siya. So, ibig sabihin, hindi siya pwede maging concern kay Boying kasi si Tamba ang pinupunteriya. Kapag pinunteriya mo si Tamba, pwede niya may kakayahan siyang utusan ng mga congressman dyan na kasangkot niya, kamaleta boys niya. Ha? Kabagang, sabi niya, kabagang niya sa Maleta boys. Ha? Pwede niya utusan niyo na impeach natin. Eh, yari ka na, Boying. Wala ka magagawa, Boy, pag ginawa yun ni Tamba. Alam mo naman yung pinsan, takot kay Tamba. Diba? Takot kay Tamba yun. Tingin ko, ha? Sabi lang, iba. Ha? Takot kay Tamba. Ibig sabihin, pag na-impeach si Boy, wala kang magagawa. Baba ka dyan. Sino ba nag-appoint sa'yo dyan? Diba? Tapos i-impeach siya ng pinsan, wala kang magagawa. Papel-tulungan ka dyan. Kaya ang gagawin niya, hindi niya pwede i-serve ang warrant kung kanino man. Pwede i-serve, nalilito siya. At bukod sa takot sa INC, may nangyaring kakaiba, hindi niya ma-serve ngayon, napapaso siya. Pero tignan natin sa Monday kung i-serve yung warrant. Pero pag i-serve niya yung warrant kay Senator Marcoleta, isa lang tinitiyak ko, isang malaking gulo ang mangyayari. Gulo ng katwiran, ha? Hindi pisikal. Di ba? Pag inaresto niya si Senator Marcoleta, isang malaking gulo ng katwiran. Wala nang rallying mangyayari. Kasi yung rally na yung surprise lang yun eh. Kurot lang yun, patikim lang yun. Wala nang mangyayaring rally. Pero may kakaibang history na manggaganap. Di ba? Ibukod dyan sa impeachment ni Boying, may makakaibang mangyayari. No? Panoorin natin to na si Senator Marcoleta, naka-alerto daw yung mga pulis. Arresto na daw. Arrest warrant ang Sandigan Bayan. Handa na raw ang PNP-CIDG na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta. Kaugnayan ng kasong plunder o pandarambong na Imagine, pandarambong. yung attorney pagita-gitara, pati yung attorney, yung Jesus daw ang pangalan. Jesus ang pangalan niya, pero napakasama na ugali. Pag sinabing Jesus kasi, anointed eh. Son of God eh. Di ba? Pag sinabi Jesus eh. Pag sinabing Jesus, makapangyarihan pangalan ng Diyos. Di ba? Pero hindi ibig sabihin Diyos na. Di ba? Pag sinabing Jesus Emmanuel, di ba? Dakilang isang nasa Isaiah yan eh. Ang makapangyarihan ang kanyang pangalan ay tatawagin dakila at makapangyarihan. Yung kanyang pangalan tatawagin. Yeah. Well, eto, sinabi kasi, tuloy natin. pa ng ombudsman sa senador. Rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready Nako, ready na. to execute any lawful order from the court. Nako, aarestoy na. 'Di ba? Try nila. Hindi na mga kapulisan yung magpapahuli, try niya. 'Di ba? Alam mo dito kasi nagkakaroon ng pag-uusap 'yan. Hangga't maaari nakikiusap sa inyo. Dahil imagine, mandarambong ang tawag kay Marcoleta ng mga media. Yung ibang media, mandarambong. Anong dinambong ni Marcoleta? Kahit sa konsensya mo nila sundin mo eh.
Ibig sabihin, 75 million na dinonate ng private citizen, mandarambong yon. Pero yung harap-harapang malita kinuha sa kaban ng bayan, di mandarambong. Sasabihin nyo, nagpasimula, Pangulo. Lagi nilang palusot yun, no? Lagi nilang palusot. Ba't yung sisisihin ng Pangulo? Siya nagpasimula ng investigasyon. Hindi sinisisi ang Pangulo. Gusto namin imbestigahan kung totoo yung sinasabi sa Pangulo. Magkaiba yun. Gusto namin paimbestigahan kung totoo ba yung sinasabi ng Pangulo. Hindi kasi sapat sa amin na sabihin nyo, porket siya nagpasimula, wala na siyang kasalanan. Kasi siya pumirma ng budget Pero hindi namin siya sinisisi na siya talaga big fish. Ang sa amin na para makasiguro kami, magpaimbestiga lahat. Kung ayaw niya, presidente siya, okay lang, tama yun. Bilang respeto pa rin. No? Pero yung mga kasamahan niya, si Tamba, yung ibang congressman, hindi pa tawag. Bakit hindi obligayin si Pinky? Naobliga nga yung Senado mag-quorum ng 12. Bilisan nyo na, bumalik na kayo, mag-special session tayo na utusan. What if pa kaya si Pinky, hindi ba utusan? Hindi ba pwedeng utusan nyo ng mataas o presidente? O Pinky, mag-imbestiga ka na, total, ikaw blue ribbon Hindi ba pwede yun? Di ba mga kababayan? Dumako na tayo dito kay Atty. po ay Rodriguez. produkto ng Republic Act 7080. Republic Act 7080. At akmang-akma yung usaping plunder dahil ang plunder po ay na-introduce sa ating criminal law noong July 12, 1991. July 12, 1991, nung ito po ay naging isang ganap na batas. Bakit akmang-akma? Ngayon po ay July 2 at magse-celebrate na po ng anibersaryo, kung sineselebrate man ang anibersaryo ng pagkakapasa o pagkakapirma ng isang batas kagaya ng RA 7080 o yung Plunder Law. Plunder Law was enacted and made into law July 12 of 1991. Ngayon ho ay July 2, 2026, 35 years have passed at naririto pa rin itong Plunder Law. Ano ang Plunder Law? Ano ang nakasaad sa RA 7080? Paano ka maaaring makasuhan? Higit pa, paano ka maaaring makonvict o makulong hindi lamang during the trial phase, kung hindi para ikay mahatulan ng kasong plunder. Marami po yung mga elementong, marami po yung mga nakasaad pag binasa nyo yung RA 7080. Pero sa kapakanan po ng mga hindi naman abogado, hindi naman po nakapagtapos ng abogasya, at hindi po nag-aabogasya, yung mga ordinaryong tao, pasimplihin po natin para dagdag kaalaman sa inyo. Ang plunder law po, RA 7080, kinakailangan, ito lang pong 3 bagay ang tatandaan ninyo. Ang dapat dito, yung uusigin, yung inaakusahan o yung akusado, dapat ay public official. Unang-una, public official or public officer. Tanong, paano kung pribadong tao? Maaari ka bang maharap sa kasong plunder? Maaari ka bang kasuhan? Biri mo, bawal tumanggap si Senator Marcoleta. Congressman siya. 50 pataas pag nanakaw na. Nasa batas susunod tayo sa batas. Pero, common sense na lang. Ewan ko kung sino gumawa ng batas na yan. Ewan ko bakit ganyan. Ewan ko sinong loko-lokong batas na gumawa niyan. 50 million pataas pag nanakaw. Tama? Na galing sa private donation. Pero, kapag 49 pababa, pagpalagay mo, 49,999,999.99, hindi na pagnanakaw. Nasaan ang katwiran? Sino loko-lokong gumawa niyan? Di ba? Tapos, pag 50 million pataas, pagnanakaw. At kung 50 million pataas na ilagay sa sose, na-declare, hindi na pagnanakaw. Hindi, kasi i-audit tayo, susuriin ko sa mo ginastos yun. Pero nakapaghataka lang, yung 49,499,999,999, hindi pagnanakaw. Pag 50 million na pataas na, pagnanakaw na. Pero yung mali-malitang pera, bilyon-bilyon na, hindi na milyon. Napatunayan, walang kaso. Ang may kaso, district engineer. District engineer? Bakit? Siya na ba ngayon nagmamanage lahat ng nag-uutos siya na lahat nagpupirma?
Siya na ba congressman ngayon? Yeah? Diskaya? Siya ba lahat ng kontraktor, lahat ng Pilipinas? Tignan nyo nga yung mga ginagawa sa inyo, baka diskaya pa rin? Hindi naman ah. Ilan ba pinangalanan? Ang dami ah. Eh ba't isa lang may kaso, ilan lang? Tindi, no? Ng kasong plunder. Kagaya nung mainit na pinag-uusapan na kinasuhan ang aking kaibigan, si Congressman Mike Defensor, dating kongresista, at dalawa pang sibilyan na hindi ko na po babanggitin ang pangalan, baka ayaw nilang magpabanggit. Maaari ba silang makasuhan ng plunder? Maaari. Kung mapapakitang malinaw na merong sabwatan, merong malinaw na ugnayan na sila ay nagsabwatan. Kailangan yan sa unang-una, private, public official or public officer ang maaaring kasuhan ng kasong plunder. Maaari bang kasuhan ang pribado? Maaari. Subalit kinakailangan may pakitang malinaw na merong sabwatan o malinaw na ugnayan itong public official or public officer at itong pribadong mamamayan. Pangalawa, may papakita na nagkamal. Ito, importante ito. Nagkamal ng illegal na yaman yung public official or public officer sa pakikipagtulungan o pakikipagsabwatan. Makikita mo naman yun eh. Di ba? Makikita mo naman yun eh. Si Senator Marcoleta may farm. Ang laki ng farm niya. Di ba, ikinento nga niya yung pechay, ay yung lettuce. Isang paso, pwede niya ibenta ng 30 pesos. Pinakamura na yun ha. Alam niyo naman ang lettuce, napakamahal. Lalo pag ang pagkatubo ng lettuce maganda, matataba. Di ba? Hindi kayo makakabili niya ng mga 40 pesos. Yung talagang maganda, lalo kung sa mall mo bibenta. Palagay mo 30 pesos ang isa. Di ba sabi ni Senator Marcoleta, kung may 1,000 paso ka, di ba 30,000 ka sa isang harvest. Hindi lang 1,000 paso. Meron kang 5,000 na paso na lettuce. Tapos mga talong pa, 1,000 puno, mga okra pa. May farm yan eh. Di sa isang buwan, ang dami mong harvest, meron kang milyon-milyon na pera. Di ba? Sabihin nyo, sa kukuha ng pera si Senator Marcoleta, may negosyo yan. Matagal na. Long pribadong mamamayan. Maaari pong walang pribadong mamamayan Lagyan po natin ng konteksto yung ating diskurso ngayon. Bakit blunder at hindi plunder? Blunder sa Tagalog, sablay. Yung plunder, alam naman ninyo, pandarambong. Napaka-ordinaryo sa panahon ng Marcos Jr. administration. Kanya nga nagrarally ang sambayan ng Pilipino. So una, ang offender must be a public official or public officer. Maaari ding pribado basta't mapapakita na meron silang sabwatan o ugnayan. Pangalawa, mayroong pagkakamal ng illegal na yaman o nakapag-ipon ka ng illegal na yaman sa paanong pamamaraan sa pamamagitan ng otong kickbacks, commission, misappropriation of public funds, malversation of public funds, at saka illegal asset distribution. Hindi po pwedeng isa lang kunyari kumita ka lang, nakapagkamal ka ng illegal na yaman sa pamamagitan ng kickbacks. Kinakailangan po kasi yan, kombinasyon o series of illegal overt acts. Yan ang nasa batas. Pag wala yung kombinasyon ng kickbacks na galing sa malversation of public funds o nagkaroon ka ng kickback galing sa misappropriation of public funds o kaya nagkaroon ka ng komisyon dahil sa illegal asset distribution, katulong ang isang pribadong mamamayan o isa ring kapwa mo gobyerno, maaaring pumasok sa kasong plunder yan. Dalawa na po yan dalawa na yung ating elemento o requisito. Wala naman sabwatan nangyari. May sabwatan ba nangyari kay Senator Marcoleta, kay Mike Defensor? Baka yung 18 baris ang inaano nila, sabwatan. Hindi sabwatan yun. Una-una ngayon, ginamit ni Boying yung 18 Maris labang kay Tamba. Kung si Senator Marcoleta man at si Mike Defensor nakipagsabwatan para sa 18 Marines, maganda nga yun eh. Bakit? Matutuklasan natin kung sino big fish. At walang damage yun. Ang sabwatan na sinasabi, yung personal na pakinabang. Halimbawa, nagsabwatan sa politiko, ginawang stop si Mike Defensor ni Senator Rodante Marcoleta, ginawang sekretary niya sa Senado o ginawa niyang 'di ba? Maraming pakinabang. Bumili ng malaking kondo
sa pangalan ni Mike, tapos ginastosan ni Marcoleta kasi siya senador, ay ba sarili pakinabang, yun po pwede yun. Pang-aabuso sa kapangyarihan yun. Doon sa perang ibinigay mo, gamit ang posisyon mo, at gobyerno mo, pinapaikot mo yung pera, cycle, pwede maging plunder. Di ba? Pero, kung wala namang pakinabang si Senator Marcoleta kay Mike, at yung 18 Maris nagtutulungan lang sila, walang problema doon, walang kaso yun. At maganda nga yun dahil sa taong bayan na matuklasan sa pamamagitan ng 18 Marines kung sino big fish. Diba? Sisihin nyo si Boying kasi ginamit niya yung pahayag ng 18 Marines labang kay Tamba. Sisihin nyo si Boying. Itos para sumampay yung kaso o yung aligasyon sa plunder. Pangatlo, alam na alam ninyo ito. Kinakailangan hindi bababa sa 50 milyong piso yung iyong ninakaw o yung kinamal na yaman. Hindi bababa, not less than 50 million pesos yung illegal wealth amassed. Gamit yung series of acts or combination, kagaya ng kickbacks, galing sa malversation of public funds, kagaya ng komisyon sa pamamagitan ng illegal asset distribution ng pamahalaan, o komisyon, o suhol, o kickback, o extortion sa pamamagitan ng misappropriation of public funds. So tatlo po yung mahalagang elemento. Para po pag kayo nakipagtalo kahit kanino, matalino po ang inyong magiging talastasan. Yan po yung layunin ng ating hakbang ng maisog, yung transparency, advocacy, peace, and security. Kaya kay Atty. Vic Rodriguez, walang kumakaso eh. Kasi matalino eh, abogado eh. Pasin nyo, hindi kinakasuhan sila Atty. Vic Rodriguez, sila Guanzon, pasin nyo. Kasi alam nila eh. Kaya nila ipagtanggol sa sarili nila, di ba? Kaya alam nila, di sila lulusot. Hindi naman tayo pwedeng mag-advocate when we do not know or bangkarote yung ating kaalaman pagdating sa advocacy ang ating isinusulong. Kanya dito po ang pagtalakay ng ating blunder, hindi plunder. So, balik po natin para tayo. Meron bang nagawang plunder si Senador Dante Marcoleta? Kasabwat ba niya si Mike Defensor? Sila ba'y nakagawa ng isang kasong plunder? Ulitin ko ang mga basic fundamental elements para masampahan ka ng kasong plunder. Plunder hindi blunder, hindi sablay. Una, kinakailangan yung taong inaakusahan mo ay public official or public officer. Pasok doon si Senador Dante Marcoleta. Maaari ding pribado. Pasok doon si Mike Defensor. Subalit may problema. Kinakailangan maipakita mo na meron silang sabwatan. Yan, wala yan. Bungi na agad. Sabwatan na ano? Walang sabwatan na ipakita eh. Aligasyon lang. Wala sa buwatan. Yung binigay na Hopia, yun lang pakinabang ni Mike. Na binigay ni Hopia, may nakita ba kayong pakinabang ni Mike o ni Marcoleta sa isa't isa kay Mike Defensor? Meron ba? Wala. May nakita ba kayo? Wala naman ah. Di ba? Hindi dapat inimbestigahan nyo muna. Hindi nga nag-imbestiga kung may pakinabang yung dalawa, wala eh. Di ba? Basta nagkaso kayo ng plunder. Di ba? Sa tingin ko, napipilitan lang si Boying eh. Napipilitan lang eh. Ako sa tingin ko, kakampi ni Marcoleta siya mga Remulla eh. Ako naharamdaman ko lalo si John Vic. John Vic, kung manlalaglag, hindi ka naman manlalaglag eh. Magkaiba yung manlalaglag sa babaliktad. Kasi pag nanlaglag, ilalaglag mo yung sinabi sa'yo ng pinuno mo, ng chief mo, ng hepe mo. Pag sinabi ka lang babaliktad ka, aalis ka sa kanya. Pwede kasi bumaliktad na wala naman sinasabi na eh. Ha? Totoo yan, katulad nila Cheese. Bumaliktad. Hindi naman nanlaglag. Diba? Kaya nararamdaman ko, Boying, mga Remulla, alam namin, natatakot lang kayo. Alam namin talaga, alam nyo totoo, alam namin may puso ang Remulla. Hindi tatagal yan sa Cavite ba yan? Di ba mga Remulla, Cavite? Hindi tatagal ang mga Remulla sa panunungkulan. Ha? Kung ang Remulla walang puso. Hindi kayo tatagal at kikilalanin ng libo-libong tao dyan sa lugar nyo, sa distrito nyo, kung kayo ay masamang tao. At nararamdaman namin hindi kayo masama. May kayabangan kayo, oo. Pero nakikita ko sa hugis ng Remulla, ni John Vic, sumusunod lang kayo, napipilitan na kayo. Lumabas na kayo hanggat maaari. Kampihan nyo ng dapat kampihan.
Di ba? Kampihan nyo yung tama, yung flood control issue, matatapos to. Alam nyo, at alam ko, alam nyo, imposibleng hindi. Alam nyo kung sino ang big fish. At alam nyo, may malaking nakawan na nangyari itong 2024. Although, meron din sa 2016. Tama sinabi ng Pangulo, di ba? In-interview siya. Anong sabi? Ako nagpasimula nito. Ito kung ito racket ko hindi sana hindi ko sinabi to. Totoo naman 'yon. 'Di ba? Pero ang tanong, inimbestiga ano ka ba? Kumbaga, o sige, palagay natin hindi ka may kasalanan. Yung mga dapat ipatawag, pinurso mo ba? Yun ang tanong namin sa iyo 'Di ba? Sige, kalimutan natin. Pero, alam ng mga Pinklawan at ang mga Rimulya kung sino talaga. At alam nila may nakawan nangyari. Di ba? Oh. Okay, eto muna. Na merong sabwatan si Dante Marcoleta at si Mike Defensor. Hindi nagpakita yan. So yung unang elemento, bagsak. Papagsakin pa natin. Meron silang sabwatan na magkamal ng illegal na yaman. May lalong wala. Pagkamal ba ng illegal na yaman ang campaign donation? So makikita natin, Campaign donation. Pagkamal ng yaman. Ibig sabihin, yung mga nag-campaign donation, kamal din ng yaman yun. unang elemento pa lang, bagsak na. Kanya nga, blunder ito hindi plunder. Sablay ito, hindi ito plunder. Okay, maraming salamat sa iyo, Tony Vic Rodriguez. Hanggang dito po tayo. Maraming salamat sa iyo, Senator Dante Marcoleta. Sabi, uhulihin na daw. No? At sabi, i-impeach daw si Boying, nag-aalangan daw i-serve yung warrant, etc. Yan ang chismis natin. No? Maraming salamat. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. At isang makabuluhan talakayan naman ang aking hatid sa inyo. Marami kayong natutunan, lesson learned, at masustansya pag-uusap. Ingat lagi, paalam po sa inyong lahat.